Magtaas po tayo ng ating mga kamay at tayo sama-sama pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapurihan at kadakilaan. Patuloy po namin pinapaabot sa mayamang biyaya ng trono dyan sa kalangitan. Salamat po, mahal po na kami lubos yung pinagpalat, sinamahan sa paraan ng iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Minsan ng pasalamat sa iyong Santong Espiritu, yung banal at matamis na presensya na siya naming mga aliw na nagbibigay ng galak sa aming mga puso. Kung paano po pinagpala mga naunang bahagi o Diyos, lubos mo rin pong pagpalain ang pag-aaral po namin yung mga banal at buhay na salita sa ganang sa akin. Wala po akong magagawa sa ilang po kong maasa, kaya po ang mga labing ito, gamitin pong daluyan ng pagpapalang espiritual, mapahayag ko po sa gitna ng mga anak. Ang iyo pong banal na salita na may pag-ibig kasamang kapangyarihan, linisin mo aking puso, pagpalain mo kaming lahat sa unat dalangin ng aming minamahal, ginagali Banghelis ay malapastor, kami nagkakaisa, at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, kasaut in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako man din po ay nagpapaabot ng mataas na papuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa banal at nag-isang pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Double honor and respect to your dearly beloved and honorable evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Always remember the blessed teachings and loving memories of our beloved assistant pastor, Linus Almeda, at binabati ko po lahat ng aking po mga kamanggagawa, sa lahat ng ating mga ngaral, sa ating beloved ordained preacher, at sa lahat po ng mga beloved elders of the church, sa lahat ng ating mga kapatiran, praise God, at sa lahat ng ating mga bisita, at welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Handa na po ba tayong lahat, mga minamahal? Uri ng ating mahal na po, yung ating pong pag-aaralan, ito po ilagyan po natin ng pamagat na maging matatag sa ating pakikipagbaka. Kaya po yung ating po mga bersikulo, hindi lang po, dito po sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 12, at Revelation, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 12, hindi lang po. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talata po ay 12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 12, talatang 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayo nagsistahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakalam niya na ang kakaunting panahon na lamang ang mayroon siya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag sa bersikulo na ating nabasa. Ang ating kalaban, mga minamahal, ay bumababa. At ang sabi ng ating napakinggan, siya po ay nagmamadali at siya po ay busy upang ang lahat na mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay kanyang masila. Dahil sabi ng banal na kasulatan, meron na lang pong maigsing panahon, meron siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikinig po ba tayo, mga minamahal? Mga minamahal, ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi po masusukat sa haba at sa tagal ng kanyang paglilingkod sa Diyos. At hindi rin po natin pwedeng ibase na sa galing ng mga ngaral. Amen po ba? Mga minamahal, pag ikaw ay naging pabaya sa relasyon mo sa ating mahal na Panginoon, ay pwede kang masila ng kaaway ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo pwedeng magpakakampante sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga mga minamahal, ito'y yung mga bagay na dapat nating paghandaan, yung pong pag-atake ng kaaway ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ay magsabi po ng praise the Lord. Dahil sabi ng banal na kasulatan, siya po ang namamahala ng sanlibutan ito. Kaya mga minamahal, dapat alamin po natin kung anong sandata merong gamit ang kaaway ang ating dakilang Diyos. Gaano ba siya kalakas at kung ano ang kaya niyang gawin. Pansinin po natin mga minamahal sa panahon po natin. Ngayon ay makikita natin yung grabing laganap ng pagkilos ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Andiyan na ang lahat, mga minamahal ko, ng problema,
Halos ang iba ay nagpapakamatay na dahil sa kawalan na po ng pag-asa. Yung iba, mga minamahal ko, ay sa vaccine. Yung iba, mga minamahal ko, ay nagkakaroon na matitindi mga kaguluhan, kagutuman. Yan po, mga minamahal ko, yung pong pamamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito. Halos kanyang winawasak, ginigiba. Kaya tayo napakapalad. Sapagkat sa huling panahon, bagaman kumikilos ang kaaway ng Diyos, pero nakikita natin sa buhay natin, mas makapangyarihan ang pagkilos ng ating pinaglilingkurang Diyos. Lahat ay magsabi po ng praise the Lord. Dahil ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag nating ibase sa ating pong nakikita. Amen po ba? Pwede tayong panghinaan ng loob, pwedeng maging daan ng panlulupaypay at panlalamig ng isang mananampalataya. Pero ang kailangan natin, lalo tayong humawak at kumapit at magtiwala. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay hindi lumalayo. Ang Diyos natin ay magiging kasama natin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil ang plano ni Satanas, mga minamahal ko, sa Kristiyano, ito po ay wasakin niya. Amen po ba? Kaya sabi nga ng banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, si Satanas ay naparito upang mangwasak, pumatay at magnakaw. Nais niyang patayin ang pag-ibig ng isang Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nais niyang papanlupaypayin, mga minamahal ko. Ito po yung mga bagay na ginagawa ng kaaway ng ating dakilang Diyos na buhay. Ultimo, tignan niyo po yung mga naging biktima ng mga sakit karamdaman na yan. Everybody say praise the Lord. Yung mga nasa hospital ngayon, yung naging bunga ng COVID na yan, yung merong cancer, yung merong taning na, yung kanilang mga buhay. Kaya isang bagay na kung saan kung tayo ay titingin sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, isa lang yung bagay na dapat nating panghawakan. Meron tayong tunay na propeta ng Diyos. At tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pananampalatayang yan ay huwag maging kagaya ng alon. Magtiwala ka sapagkat merong gagawin ng Diyos pag maniniwala ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi po ng praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang buhay natin bilang isang mananampalataya, tandaan po natin, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, tayo ngayon ay nakatayo at nakatindig sa matibay na bato. Amen po ba? Kaya mga minamahal ko, gawin mong pundasyon yan at gawin mong matibay na muog. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang araw ng bukas. Ngunit ang araw ng bukas, pag iniisip mo sa buhay mo na ang tanging pag-asa mo ang mahal na Panginoon, ang Diyos ang maghahanda sa atin sa araw po ng bukas. Kaya kanyang panghawakan at paptibayin ng Diyos ang iyong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Huwag lamang tayong lilingon sa likuran. Amen po ba? Huwag tayong lilingon, mga minamahal ko, sa makapagpapahina ng ating pananampalataya. Bagkus pag tayo po ay naririto, lagi nating gunatain, lagi nating pag-usapan yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo makikita na manghihina ka, hindi ka manlulupaypay. Bagkus papapanatilihin ng ating dakilang Diyos ang kasiglahan at ang kainitan ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tandaan natin huwag tayong magpakakampante. Amen po ba? Dahil ang dyablo, mga minamahal ko, desidido siya na talunin ka. At magsabi ng praise the Lord. Gusto ng kaaway ng Diyos na ikaw ay manghina at manlupaypay. Gusto niya na tumalikod ka sa ating mahal na Panginoon. At gusto niya na maibalik ka niya sa makasanlibutan. At magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal ko, sino makapagsasabing tayo'y matatag na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Kaya nga, ang kalayaan bilang isang Kristiyano, habang tayo ay naririto, huwag kang manghinawang magsikap at gawin ng 100% ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil lahat po tayo, isa lang yung ating inaasahan sapagkat tayong lahat ay humuhugot ng lakas sa ating dakilang Diyos na buhay.
Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang tanong po natin, paano tayo magtatagumpay sa ating kalabang hindi po nakikita? Dahil sabi ng ating nabasa, siya po'y walang laman, siya po'y walang buto, at siya ang namamahala sa sanlibutan ito. Mga minamahal, ulitin natin yung tanong, paano tayo magtatagumpay sa ating kalaban na hindi po nakikita? Dapat mong alamin kung anong sandata meron ka. Amen po ba? May sandata po ba tayo na pwede nating gamitin para tayo magtagumpay? Meron po ba? Meron po ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga sandata na dapat nating gawin sa kalabang hindi nakikita upang tayo maging matagumpay. Buksan natin ang Efeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 11, italo ng 13 hanggang 18. Epeso, Kabanatang 6, talata po 10, 11, talon 13 hanggang 18. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat ng buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, pag-aralan po natin kung ano po yung ating magiging sandata upang tayo magtagumpay sa ating kalaban na hindi po nakikita. Unang-una sa versikulo 10, magpakalakas ka sa Panginoon. Pwede ba nating maging sandata yung tayo magiging malakas sa mahal na Panginoon? Tama po tayo, mga minamahal. Sapagkat yung kalakasan, tandaan po natin, yung kalakasan na galing sa Diyos, yan po yung magbibigay ng iba yung katatagan sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. At magsabi ng praise the Lord. Kaya nga tignan niyo po si Haring David. Nung siya, mga minamahal ko, ay nag-uusisa sa templo. Hinahanap niya yung mga bagay na mabubuting bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang bagay, mga minamahal ko, na ating nabasa, magpakalakas ka sa Panginoon. Pag tayo ay naririto, unang ating napapakinggan, mga minamahal, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, kahit sa simpleng maliit na mga pangungusap na ating napapakinggan, kung ang mga kapatid natin dito sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa mga buhay na patotoo na ating napapakinggan, take note, kahit yan po'y napakalit na bagay. Amen po ba? Yung pong napakaliit na bagay kung ating titignan, pero ang pinakamahalagang bagay na kanyang pinapahayag, yung pong kanyang panalangin ay pinakinggan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po simpleng bagay yung galis ay gagaling. At magsabi ng praise the Lord. Ultimo yung mga cancer dito na ating napapakinggan. Pag nilagay mo sa puso mo yan, at iniisip mo, binubulay mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, yan po ay magkikreate ng kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Dahil wala pong ibang makakagawa na mga bagay na yan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ultimo sa pag-awit. Dati hindi natin alam umawit ng mga papuri sa Diyos. At magsabi ng amen. Pero yung awit, pag ating inawit, pag pumatak ang ating mga luha, doon tayo nakakahugot ng lakas galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ang kanyang salita na ating napapakinggan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang salitang ito ay nagtutuwid. Ito ay sumasansala. Ito po ay sumasaway. Sapagkat ang motibo nito, mga minamahal ko, pag naunawaan mo ang mensahe ng ating mahal na Panginoon, dito ka magkakaroon ng kalakasan galing sa ating dakilang Diyos na buhay.
Kaya sabi ng ating nabasa, tayo po ay magpakalakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa paanong paraan? Pag tayo ay naririto, dapat concentrate tayo. Amen po ba? Walang ibang laman ng ating kaisipan kung paano natin gagawin at kung paano natin mapapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord, may ibang way pa ba para tayo lumakas, mga minamahal ko? Yung kalakasan hindi po nabibili at hindi nakukuha kung saan. Ang kalakasan yan dito po mismo sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ang sabi ng banal na kasulatan, yung buong kagayakan ng Diyos ay dapat po nating ibihis. Yan po yung mga paraan para tayo magtagumpay. Ano po ba ang katangian ng Diyos? Ano ba ang kagayakan ng Diyos na dapat nating ibihis? Yung pong kagayakan, mga minamahal, ito yung katangian ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos, mga minamahal ko, nung siya po ay mag-umpisang gumanap ng kanyang ministeryo, hindi po siya namang himagod gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mula sa kanyang sinimulan sa gitna, hindi siya doon tumingin. Hindi siya tumingin sa kanyang kakaharapin, mga minamahal ko, na pagdurusa, kahirapan na kanyang babatahin. Bagkus yung kanyang tiningnan kung bakit hindi siya tumigil sapagkat nakita niya sa dulo, nandun ang pagtatagumpay. At kasama ng pagtatagumpay, mga minamahal ko, tayo ang naging bunga at hirap ng sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay binili ng walang halaga ang pinambayad, ang dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi po ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ko, ang tanging katangian ng ating dakilang Diyos, ang Diyos ay may mapagpatawad. Amen po ba? Para hindi makasingit ang kaaway ng Diyos upang tayo maging matagumpay. Kung ang kanyang katangian, mga minamahal ko, ay mapagpatawad, yan po yung ating maging ehemplo. Lahat magsabi po ng praise the Lord. Ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan. Kagaya po sabi ng siyam na bunga ng Espiritu, ng ating dakilang Diyos, sabi unang-una yung pag-ibig, yung katuwaan, kapayapaan, kabutihan, pagpapahinuod, kagandahang loob, pagtatapat, kaamuan at pagpipigil. Dapat yan po ay nasa Kristiyano upang tayo'y maging matagumpay na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong pang-apat, mga minamahal ko, ito yung baluti ng katwiran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Baluti ng katwiran, dapat laging una ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God. Laging unahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya pag inuna mo palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon, maging ang kanyang katwiran, ng sabi ng banal na kasulatan, maging ang lahat ng ating pangangailangan ay pawang idaragdag ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya niyang idagdag ang kalakasan. Kaya niyang idagdag na tayo maging matibay. Kaya niyang idagdag yung tayo magiging matatag. Hindi lang po yan sa pinansyal. Hindi lang sa pagpapalang material yan. At magsabi ng praise the Lord. Sapagkat pag ginanap mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, yung katwiran ng ating dakilang Diyos, pag isinakbat mo yan, mga minamahal ko, ibig sabihin lahat ng alam mong para sa Diyos ay gawin mo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Sabi ng banal na kasulatan, yung paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, hindi lang po ito paghayo. Amen po ba? Dapat tayo'y maging matagumpay, sabi ng banal na kasulatan, yung pong paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat ultimo sa ating tahanan ay nakapagbabasa tayo ng Biblia. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat yung Biblia, ito po'y pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Doon mo mauunawaan yung bagay na gusto ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, pangalawa na lang po, yung tayo ay nag-aaral ng kanyang salita. Ganon din yung paghahayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Paging sa mga Bible study na ginagawa ng ating pong banal na gawain, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, ang salita ng ating mahal na Panginoon, kanyang kautusan ay huwag maihiwalay sa ating mga labi. Ang salita ng Diyos ay pinagbubulay-bulay araw at gabi upang magawa at masunod kung ano ang nasusulat dito upang kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, mga minamahal ko, ng 16, yung kalasag ng ating pananampalataya. Ang kalasag ng pananampalataya ay nakukuha sa pagdalo at pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen po ba?
Huwag po kayong maglilikat. Kung hindi kayo makaka-attend, magtumilis na kagad kayo. Magpuri na sa tahanan. At magsabi ng praise the Lord. Dahil meron pong pagkakataon na hindi talaga tayo makaka-attend dahil sa kadahilanan. Pero dapat nating tandaan para huwag tayong magkulang. Para hindi makasingit, hindi magtagumpay ang kaaway. Lagi nating nasa isip ang mahal na Panginoon. Kung kinakailangan makapag-pray tayo, makapag-tumilis fasting hanggang matapos ang gawain, gawin po natin yan upang maging sakbat natin yan, maging kalakasan natin yan, upang huwag tayong mawala sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi ng ating nabasa, maging tabak ng Espiritu, yung kanyang banal at matamis na presensya. At magsabi ng praise the Lord. Ito po yung mga minamahal ko na kapag bibigay ng iba yung lakas, espiritual. Ito yung nagbibigay ng kauhawan, ng kagutuman. Ito yung nagbibigay ng pananabik sa muli nating pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi nga ng ating minamahal, ginigang ebanghilista, ating mahal na pastor, pag ikaw ay hindi makadarama na kanyang banal na matamis na presensya, malungkot ka talaga. Amen po ba? Kaya nga, mga minamahal, dito hindi po namin kayong tinuturoang umiyak kayo. Dahil ang pagluha ay depende sa pagsisikap mo yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na sasabihin ng mga ngaral, umiyak kayo sa mahal na Panginoon. Hindi na. Dahil pag nakita ng Diyos yung pagsisikap mo, pag ikaw, mga minamahal ko, yung nagkaroon ng sinsiro na pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, pag ang puso mo'y nasa Kanya, maging ang isip mo ay nasa Kanya, maging sa lahat ng gagawin mo ay para sa Kanya, lumulundag ka sa kasiyahan, sumisigaw ka ng malakas sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi mo maiiwan ang lugar na ito at hindi papayag ang Diyos na lilisanin mo ang lugar na ito na hindi mo mararamdaman ang hipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa 18, magpuyat sa katyagaan sa pananalangin. Yung pong pagpupuyat, ito po yung pagbabantay. Amen po ba? Sino ba yung bagay na dapat nating bantayan? Walang iba kundi yung ating sarili. Dahil pinakamahirap na kalaban ng sarili. At magsabi ng praise the Lord. Kung saan tayo nagiging mahina, doon natin bantayan yung ating mga sarili. At magsabi ng praise the Lord. No one righteous, no not one. Ultimo, tayo ay hindi matuwid. Kaya ang dapat mong bantayan, yung ating sarili. Kung yan ba ay nasa hanay pa na gusto ng ating mahal na Panginoon, o yan ba ay nalalayo na sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang katawang bang yan ay bumabalik pa sa makasanlibutan? Humahawak pa ba tayo ng mga bagay na hindi na dapat nating hawakan? Lumulunok pa ba tayo ng tubig na hindi na dapat nating inumin? Kaya mga minamahal, maging mapagbantay. Kung saan tayo mahina, doon natin tutukan yung ating sarili. At meron tayong kapangyarihan upang sawayin yan. Meron tayong pagkakataon para lumayo at umiwas dyan. At magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, magpuyat ng katyagaan, kailangan laging may pagtitiis, may sakripisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag kang manghinawa sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Huwag kang atras. Huwag kang susuko, may pagsubok, may kahirapan, anuman ang nasa harapan natin, take note, nasa harapan lang yan. Amen po ba? Ang paglalakad natin kahit maraming hindrances sa daraanan, pero magpatuloy ka nasa dulo ang tagumpay na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magsipanalangin, panalangin ng walang patid, laging nasa isip ang ating mahal na Panginoon. Samantayo naroroon, naglalakad man tayo, nasa trabaho man tayo, kung may pagkakataon makapagbukas, mga kapatid ko na mga papuring awit para sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Huwag mawawala sa mga labi na tayo mag-hallelujah, praise the Lord. Kahit ikay may problema, lagi kang mag-hallelujah. Everybody say praise the Lord. Sapagkat yun yung ating sandata. Yan po yung nakapagpapaalala ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lagi mong sinasariwa ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sa pamagitan ng panalangin diyan tayo lalakas, titibay, tatatag, at mananatiling hawak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kaya mga minamahal, ano yung bagay na dapat nating gawin upang yung tagumpay ay patuloy nating mapanghawakan at ang tagumpay ay manatili sa atin. Buksan natin ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 12. Ihanda ang awit, Kapitulo 37, versikulo 4. Huling talata na po yan.
Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, ang talata po'y 9 hanggang 12. Ito po nakasaad. Ang pag-ibig ay naging walang magpapag-imbabaw. Kapuotan niya ang masama. Makisanib kayo sa mabuti, sapagkat ang pag-ibig ng kapatid ay magpamahalang kayo sa kapurihan, sa pagpauna sa isa't isa ang iba. Huwag mga tamad, magsumikap, maningas sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon, magalak sa pag-asa, magmatiisin sa pighatian, mamatiyagain sa pananalangin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag ba yung bagay na dapat nating gawin? O uulitin pa natin? Maliwanag yung bagay na dapat nating gawin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong maging mga tamad sa pagsusumika. Lagi tayong maging maningas sa Espiritu. Amen po ba? Kaya yung mga pangangaral nung nagdaan na ating napakinggan, kung tayo ay hihiyaw ng malakas na papuri sa mahal na Panginoon, walang sasaway sa atin. Hindi magsasabi yung katabi mo na huwag mong gawin yan. Amen po ba? Bagkos tayo ay nahaharap sa napakalaking pakikipagbaka. Ang ating pinagwawagi, yung ating kaligtasan, yung ating kaluluwa. Kaya kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, gawin mo ng nasa puso mo. Everybody say praise the Lord. Gawin mo sapagkat walang magbabawal sa iyo. Gawin mo yung alam mong malulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Dahil habang pinupuri mo siya, habang ibinibigay mo ang kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian sa ating dakilang Diyos na buhay, dito po natin makakamit kung paano tayo magiging matagumpay sa ating pagkikipagbaka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata na ating mababasa. Hindi papayag ang Diyos pag nagawa natin yung mga bagay na gusto niya. Sa ating nabanggit na mga bersikulo mula sa 10 hanggang 18, sa huling bersikulo, hindi papayag ang Diyos na tayo mapahiga. Sapagkat ang sabi ng huling talatang yan, merong kamay at kamay ng Diyos na hahawak at aalalay upang tayo maging matibay na nakatindig sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Last verse, Awit, Kapitulo 37, versikulo 24. Maganda ng ating magpapaawit, maganda yung ating mga manunugtog. Dito po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 37, ang talata ay 24. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi papayag ang Diyos na tayo ay mapahiga. Amen po ba? Ang sabi ng banal na kasulatan, merong kamay ang Diyos. At ang kamay ng Diyos yan, mga minamahal, yan po yung kamay na kung saan ito yung kamay na hindi po mga ngalay na para tayo'y hawakan. Pansinin po natin ang mga nagdaan. Napakarami nating pinagdaanan. Napakarami mga pagsubok. Napakaraming mga problema. Pero makikita mo yung kamay ng Diyos na hindi nang hinawa, na hawakan ka dahil hanggang sa oras na ito, ay naririto ka pa rin, nakapagpupuri ka pa rin sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin yan, hawak-hawak ka pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo at tayo sama-samang magpuri sa ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo magtaas ng ating mga kamay. Tandaan po natin, tayo ay aawit, hindi dahil sa alam mo na ang awitin. Tayo ay aawit, ibubukas ang ating mga labi sapagkat sa oras na ito, sama-sama nating dadakilain at sama-sama nating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais nating magtagumpay, ang awit ay ilagay mo sa iyong puso. Ang iyong mga kamay ay patuloy mong iunat at itaas. Ang mga labing yan ay hayaan mong umawit na may kagalakan sa harapan ng mahal na Panginoon. Hayaan mo ang mga pusong yan ay mag-uumapaw sa pagpapala na galing sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang isip mo ay sa mahal na Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay at umawit tayo sa ating dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa bawat araw na
daan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, Ako pa rin ay hawak mo. first stanza. Buksan natin ang ating mga labi sa pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw na nagdaan, maraming mga kahirapan. Pero hindi tayo pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Kaya naman ang buhay Hallelujah! Inaalay sa'yo, dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, Jesus. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa iyo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humigpi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Mga minamahal, sino ang makapagsasabing tayo'y matatag na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Sabi ng awit, kung hindi ka hahawakan ng ating mahal na Panginoon, kung hindi ka panghahawakan ng Diyos, wala tayong magagawa sa ganang sa atin. Kagaya ng ating inaawit, ang buhay nating ito ay nasa mga kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating inaawit, panghawakan mo kami, sapagkat ito lang yung pwede nating sabihin sa mahal na Panginoon. Tayo nanlulupay-bay, nanlalamig, sa nawawala tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating inaawit, ipag-pray mo na panghawakan ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ganang sa atin, pwede tayong makabitaw. Pero pag sinabi mo sa Diyos na panghawakan ka, kung ano ang binanggit ng mga labing yan, yan ang gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi basta hawak ang gagawin sa iyo ng Diyos. Pag pinanghawakan ka ng mahal na Panginoon,
Kahit ikaw na ang may pinakabigat na problema, kahit ang karamdaman mo ngayon ay tinataglay mo, kahit tila madilim na wala ka ng pag-asa, pag humawak sa iyo ang ating mahal na Panginoon, pag kinapitan ka ng Diyos, pag hinawakan ka ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng magiging mabigat ay magiging magaang. Hallelujah! Hallelujah! Makapagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Kahit nasa kaliwat ka na ng mga problemang yan, pag hinawakan ka ng ating mahal na Panginoon, hindi papayag ang Diyos na mapahiga ka sapagkat aalalayan ka. Merong kamay na magbabangon sa iyo. Merong kamay na aalalay sa iyo. At merong kamay na aagapay sa iyo. Kaya habang nararamdaman natin ang kanyang Santong Espiritu, sabi ng second stanza, ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka tayo'y mapahiwalay. Hallelujah! Palakarin mo kami, mahal na Panginoon, na may takot sa iyo, Diyos. At hayaan nating alalayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Luis Jesus, hawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Ngayon, sumigaw ka ng malakas na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Shout! Hallelujah! At iyong alalayan. Pag sinigaw mo yan, pinapaabot mo sa Diyos na patuloy kang panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Kung ito Hallelujah! ay nasa iyong mga kamay. Luis Jesus! Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Ako'y mapahiwalay. Umawit ka sa mahal na Panginoon. Iparinig mo yung awit na yan sa ating mahal na Panginoon. May takot sa iyo at iyong alalayan. Second stanza. Iparinig mo sa mahal na Panginoon. Ang buhay ko. Kausapin mo ang ating dakilang Diyos. Ay nasa iyong mga kamay, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, Lord Jesus. Hallelujah! Palakarin mo ako na may takot sa iyo at iyong alalayan, Lord Jesus. Yes! Hallelujah! Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa iyo. Dumating man ang dilim, yes, hallelujah. Pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi, Luis Jesus, dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa iyo pagbabalik. Purihin ang ating mahal na Panginoon para sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan. Ihanda niyo po inyo po mga sarili para sa ating Holy Supper. Makipag-ugnayan po kayo sa ating dakilang Diyos habang patanggapin po natin ang ating mga bisita. Mga kapatid, meron pong 4 na reklamentong kaligtasan. Unang-una, yung pananampalataya. Pangalawa, yung pong tinatawag na pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kaya ganapin po natin yung una at ikalawa. Itaas niyo po ang inyong po mga kamay. At tayo po ay sama-samang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Praise God. At sumunod po kayo sa maikling panalangin aking babanggitin. Sabihin mo po, mahal na Panginoon,
Ako po ay nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na ako ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan. Mahal na Panginoong Sus, nakita ko po ang aking sarili na marumi sa kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makabalik na po kayo sa inyo po mga upuan. At mamaya po, may papaliwanag po sa inyo yung kahalagahan po ng bautismo. Sige po, balik muna po kayo sa inyo po mga upuan. At tayo po mga minamahal, darako na po sa ating Holy Supper. Tambuong pagkakataon, binibigay ko po sa ating beloved co-preacher, Brother Ian, para sa ating Holy Supper. Habang tayo naghahanda, kung na-distribute na po yung lahat po ng ating mga tinapay, kakatas po ng ubas, yung mga baguhan, praise God, na handa pong magpabautismo mamaya, ay pwede na po kayong sumalo. Praise the Lord. Urihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Minsan na pa tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Habang tayo po tuloy nagipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa araw na ito, para po sa ating Holy Supper. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya sa atin, mga Jesus. Magpasiyasat po tayo, mga minamahal. Siyasatin mo, Jesus, Yes, Lord. ang buhay ko Hallelujah. sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat Urihin natin ang ating mahal na Panginoon. kasalanan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakantang ko, o aking Jesus. Hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon. Urihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon'y kailangan ko. Jesus. Tulungan mo Yes. Hallelujah. ako, Jesus, sa kasalanan ako. Urihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lumalapit, Hallelujah. di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Urihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lumalapit, di karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo po mga minamahal ay manalangin. Bago tayo mag-take ng ating pong tinapay at ubas, manalangin tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos.
Mga minamahal, sa mga oras na ito, ang ating isasagawa, ito po'y sagrado. Alam ng Diyos kung anong laman ng ating puso. Hingi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala po naming Ama sa langit, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang panalangin po ng aming beloved pastor, ang iyong huling propeta. Narito po ang iyong mga anak ko, Diyos, sa lugar na ito, walang Panginoon. Muli kami nagsusumamo sa iyo, walang Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawa, mga pagkukulang sa iyo, Diyos. Sa aming pagsalo sa Holy Supper, malang Panginoon, marapatin niyo po, Diyos, hallelujah. Pagpalaan niyo po kami lahat, malang Panginoon, sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus. Ang sabi na banal na kasulatan, mga minamahal, sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, talatay 24. Habang ating handa, hawakan natin ang ating pong tinapay, mga minamahal. Ang sabi po rito, at ang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol. Sabi, ito'y aking katawan na pinagputol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan natin ang katas ng ubas, maminamahal. Sa 25, at gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na magkahapon. Na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala. Tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inin po natin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka man, Panginoon. Thank you so much, Jesus. Awin natin ang chorus ng choir nina. Thank you for loving me. Oh God, thank you for loving me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you for loving me, God, dear Jesus. Oh God, Yes, Lord. thank you for loving me. Magpasalamat ka sa mahal na Panginoon, sa pagmamahal ng ating dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah, dear Jesus. Glory. Hallelujah. For me. Forever mine. Hallelujah. So good to Yes. Oh God. Hallelujah. Thank you for Choosing me. Wala ba to be your child and bear your name. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Ulitin natin, mga minamahal. God. Oh God! Thank you for loving me! Yes! Hallelujah! Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin na Diyos. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise to God to thee. Oh God! Thank you for choosing me! Thank you for Puri ka, walang Panginoon. to be your child and bear your name. Hallelujah! Hallelujah! Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you Thank you for loving me. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang ating nagilang Diyos.
Sama-sama tayo manalangin sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kung ating maunawaan ang ating inawit, minamahal, dalawang bagay ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Tayo niligtas ng Diyos at tayo ginawa niyang anak, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo sa ating mga pangailangan. Mapagpala po namin Ama sa langit sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang panalangin po ng aming beloved Pastor Wenceslao Almeida, kami po Diyos ay narito, malang Panginoon. Lubos at labis kami nagpapakumbaba sa iyo. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng ay mga nagawa, mga pagkukulang sa iyo, malang Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Dalangin namin sa iyo, malang Panginoon, sa araw na ito, sa lahat po ng mga anak, lahat po ng alam mga pangailangan, O Diyos, hallelujah. Pagpalaan niyo po ang lahat ng mga anak sa lugar na ito, ipus mo masaganang pagpapala, malang Panginoon. Hallelujah. Magyang pangailangan ng banal na gawain, ikaw po mag-provide, magpuno ng lahat ng mga pangailangan. At dalangin namin sa iyo, malang Panginoon, praise God, ang kalakasan, babang buhay. Patuloy mo ipagkaloob sa amin na mahal, ginagalang malang pastor, sampo ng kanyang mga anak, mga beloved children, grandchildren, children-in-law, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatiran. Patuloy mo kami panghawakan, malang Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ng Jesus. At kami sama-samang sinasaway at pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway at lang mga pag-anilangan, demonyong karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, high blood, hallelujah, demons of lust of the eyes, lust of the flesh, hallelujah, hallelujah, lahat ng gawa ng kaaway, cast out in the name of Jesus. Be healed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, with the blood of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo pong lahat ay lumundag at lumbisis at sabay tayong subigaw ng buong lakas na hallelujah. Praise the Lord. Huwag po tayong magbibiro, mga minamahal, yung mga nasa taas po. Kahit din na po tayo lumundag po dyan, sumigaw na lang po tayo ng buong lakas na hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Jump! Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, glory, glory to God! Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord!